Ito kasi pwedeng isisi lang natin dun sa region na office, yung mga teachers natin. Para sa akin, yung teachers natin ay ginagawa nilang lahat. Nakikita ko mga sir, yung ibang mga teachers natin sa mga bundok pa na-assign. They do their part. Pero paano natin sila masuportaran kung even the national government is not focus sa mga pagtulong na maging enhancement in terms of security concern sa mga paaralan. Inisyon ng Anti-Crime and Corruption Group na Task Force Kasanag ang peace and order efforts ng PNP at DILG kasunod ng sunod-sunod na insidente sa mga paaralan. Giit ng grupo, hindi sapat na sabihing maayos ang peace and order situation kung may mga insidenteng maaaring napigilan sana sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon, security measures at agarang aksyon. Tunghayan ang balita ni Paul Montebon. Nitong isang buwan lamang matapos ang insidenteng kinasasangkutan ng mga estudyante sa Tacloban, isa na namang insidente ang naitala sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Sa insidenteng ito, isang estudyante ang namaril sa kapwa estudyante bago kitilin ang sariling buhay. Dalawang insidente sa loob lamang ng maikling panahon ang muling nagpausbong sa isang kritikal na tanong, paano nakakapasok ang baril sa loob ng paaralan? At higit sa lahat, may mga security protocol bang hindi nasusunod, hindi sapat o tuluyang nabigo? Para sa Anti-Crime and Corruption Group Task Force Kasanag, Founding Chairman Dr. John Chong, ikinababahala nila ang mga insidenteng nangyayari sa bansa sa kabila ng ipinagmamalaking datos ng PNP at DILG na ligtas ang mga Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para sa akin, more ang kanilang statement sa public than to their actual actions. So, wag nilang ipagmayabang yung kanilang mga sinasabi na hindi natin pwedeng makita sa katotohanan. So, kung ako tatanungin, kailangan actions than the words na hindi natin mararamdaman, no? Hindi natin nakikita at hindi nararamdaman kung anong klaseng government ang aksyon ay pinakita nila. May liso na tayo, sir, for the past doon sa Region 8. So bakit hinayaan pa natin na mangyari ulit kung doon pa lang gumawa na tayo ng matinding actions? Bukod dito, tila dismayado rin ang grupo ni Chong matapos ang kontrobersyal na pahayag naman ng palasyo laban sa mga guro na tila dahilan pa sa mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan. Bagamat may paglilinaw ng ginawa dito ang palasyo kaugnay sa issue, iginiit ng Task Force Kasanag na suporta sa seguridad ang kailangan ng mga paaralan at hindi ang sisihan. Dito kasi pwedeng isisi lang natin dun sa region na office, yung mga teachers natin. Para sa akin, yung teachers natin ay ginagawa nilang lahat. Nakikita ko mga sir, yung ibang mga teachers natin sa mga bundok pa na-assign. They do their part. Pero paano natin sila masuportaran kung even the national government is not focus sa mga pagtulong na maging enhancement in terms of security concern sa mga paaralan. Hindi rin nakaligtas sa grupo ang kanilang mungkahi sa pulisya na higpitan ang monitoring sa mga nagmamayari ng baril. Ayon sa grupo, kailangan matiyak na hindi madaling ma-access ng mga kabataan ang mga armas dahil sa posibleng kapabayaan ng mga may-ari nito. The PNP, kasi sila naman ang in-charge ng mga LTAP yan eh. Kailangan yung ating PNP ay baguhin, reviewin kung saan nagkukulang. Sabi ko nga, be responsible gun owner, pero dapat yung ating government be responsible din to examine kung may pagkukulang ba or kailangan bang i-enhance, no? Pag-aralan ng maigi, sir. Huwag pabaya, hindi pwedeng pabayan kasi part ng negligence ito. Bahagi ngayon ng investigasyon kung ang baril na ginamit ng estudyante ay pagmamayari ng kanyang ama na isang opisyal ng Bureau of Customs. Sa huli, bukod sa mga otoridad, nagpaalala rin ang task force sa mga magulang na maging huwaran sa pagmamahal, disiplina at malasakit lalo na sa pagpipigil sa irresponsableng access ng mga anak sa armas at karahasan. Kasabihan na charity begins at home, no? Kailangan mauuna yung ating responsible parent, no? Sa kanilang mga anak na kailangan maiwasan, no? Pag-aralan at hindi pwedeng mangyari ulit. So sa mga magulang na may ng pagmamay-ari ng baril, it's a big learn lesson to everybody, no?
So, huwag maging irresponsible gun owner tayo. Lalo-lalo na yung mga parents, no, na mayroong mga baril na lisensyado, no? So, kailangan ang atin dito, sir, is admit our mistakes, no? And be responsible gun owner at ingatan na hindi na mangyari ulit ng ganitong incident. Sa bawat insidente sa paaralan, may mga tanong na hindi dapat manatiling walang kasagutan. Paano nakapasok ang armas? Saan pumalya ang security system? At kung may mga napatunayang pagkukulang, sino ang mananagot? Dahil sa usapin ng kaligtasan ng mga estudyante, hindi sapat ang pangako ng seguridad. Kailangan itong mapatunayan sa aktwal na sistema at pananagutan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.